Hello po, so good day po sa inyo lahat. So this is me, Sabachi again, and kasama ko po ulit si Rev Carlos. So today, ang i-discuss namin sa inyo ni Rev is ano po ba yung difference natin between a condominium and a Condotel. Hello po, good day po sa inyo lahat. Hello po, good day po sa inyo lahat. Ako po kayo channel. So today naman, tara samahan niyo ako, i-go kayo sa discuss po sa inyo sa project updates po na tayo. Best Investments by me, Sabachi, and I am an accredited seller of DMCA Home. Hello po, so today po kasama ko ulit si Rev. Okay, so today ang i-discuss namin sa inyo is ano ba yung comparison natin between a condominium, if you purchase a condominium or if you purchase a condotel. Okay, so let's start first on the investment side. Okay, so let's start first with the income. Okay, so pagdating kasi sa income, pagka po if you purchase a condotel, may dalawang options kayo dyan. Sa condominium pala, may dalawang options dyan. So first is you can list it through a long term or second short term. Okay, so dito ang pagdating sa income, so mas flexible ka kasi you can choose whether you can choose whether it depends kung gusto mong i-long term lease or pwede mo rin siyang i-short term lease. Okay, and at the same time pagdating sa pricing niya, nagde-depend yon sa market, and syempre depende rin on how you dress up the unit. Yes. 'Di ba? Okay. So, pero pagdating naman sa condotel, paano ba ang profit natin sa condotel? So yung profit natin or yung investment side natin regarding condotel, pagkakaiba niya sa typical na condo is yun nga nabanggit ni Sir Mitz, yung typical na condo is pwede mo siyang ipasok through short term or long term lease. Ayun yung mga option ng ating mga unit owners. Dito naman sa ating condotel is si DMCI Homes na ang bahalang mag-manage doon sa mismong project natin. Tapos meron na lang share ang ating mga unit owners. Ang pagkakaiba lang nito is ayun nga, mas flexible sa side ng mga unit owners and convenient in a way na wala na silang aalalahanin from pagsagot ng inquiries, paghanap ng mga magbubuk, pag-furnish ng unit, yung maintenance, si DMCI na lahat yung bahala. Wala ka nang gagawin, no? Kumbaga, you just purchase and then doon na, let's see how it runs na the business. Siyempre, to add on lang din about that, meron kasi siyempre may mga feasible studies tayo on how depending on how the percentage, 'di ba, nung mga occupancy rate, also doon nagbe-base because on the condotel it is a shared income. Yes. Diba? Kasi pagka if you purchase a condominium, ano yun, fix yun. Let's say for example, if you bought a 2-bedroom unit and rent it out, diba, for at least 32,000 a month for 1 year, so fixed yun, diba? While pagka po sa condotel, it really depends on the occupancy rate. Yes. Diba? So yun yung difference between those two types of investment. So, and then second natin, yung kagaya na nabanggit kay ni Rev, sa condo kasi, sa condominium, you may choose it to rent out bare, or pwede mo siyang fully furnished, yes, or standard finish. So tatlo yung options mo doon. So at least doon medyo hawak mo yung ano mo doon, yung budget mo doon, kung paano mo ba gusto mong pagandahin yung unit, 'di ba? Gusto mong bilhan, gusto mong i-interior, 'di ba? Kasi yes, other unit owners ganun ang ginagawa. Pero syempre it really depends on the preference nung tenant, nung magra-rent sa'yo. While pagdating sa condotel, yun nga, kagaya ng nabanggit namin kanina, kung sa condo is nasa control ng owner o kaya ng preferences ng tenant, dito naman is si DMCI na yung bahalang mag-furnish ng unit. So pag sinabi nating si DMCI na yung bahala, pag binili nyo siya ng listing price niya, included na
yung lahat ng furniture sa unit, wala na kayong alalahanin kasi yung unit na ito turn over sa inyo is ready na para i-book ng mga guest. Wala ka nang problema. Gagamitin nyo na lang alat, di ba? So, yun yung difference between nun pagdating sa fit outs natin, di ba? And then, siguro the next natin is about the location. Yes. Diba? So, location. So, syempre, if you would invest, if you will purchase a condominium that is for investment, you would choose a better location. So, doon naman siguro, ano rin yan nakadepende sa requirement ng bibili yun di ba? Sa target. So, let's say for example, ako nakatira ako sa Batangas, di ba? Syempre, gusto ko yung property ko near my, depende rin po talaga. So, depende talaga. So, it's really depend on your part po kung papaano ninyo pagdating sa location. Pero when it comes kasi sa investment, syempre, saan ba yung may pinaka magandang area, 'di ba? Napasok sa target market mo. Yes. And syempre, may mga kanya-kanyang target din po ito. Let's say for example, pagdating sa condominium, syempre, kung for rental purposes, kailangan malapit sa mga business districts, malapit sa mga malls, sa mga schools, 'di ba? And very accessible. Well, dito pagdating sa leisure natin, pagdating naman sa leisure natin dito sa ating mga condotel, usually ito yung mga part na bakasyonan. Yun nga, ito yung ating unang project na ayun nga, condotel, which is located near shore or beach front. Kaya dito siya na locate sa San Juan, Batangas. Tas yung natin, iba nating mga project which is under leisure is along din doon sa mga bakasyonan na mga location. Tama ka doon. So, again, doon pa rin, syempre, it really depends on your requirement kung ano yung para sa inyo. Di ba? Yun talaga. So, and then yung next natin, siguro, ang next natin is about the pricing of the units. Diba? If you will buy a condominium in Metro Manila, ang price range natin, let's say for example, a studio unit. So if you purchase a studio unit that's around 30 square meters, okay, 25 to 30 depende on the location. The price ranges is around 5 million to 6.5 ganun roughly, even 7 yata kay Allegra. Ganun yung mga prices na 6 million. So sa studio natin, yun, so yun yung sa studio pa lang yan na 328 to 30 square meters. Okay, while if you would purchase a studio unit sa aming mga condotel, yes, yung unit naman natin dito is a bit more compare dun sa ating mga condo. Dito kasi sa ating project dito sa Solmera Coast, yung studio natin is nagre-range siya ng 6.8 million. Yun yung studio na residential. Pero yung condotel natin na studio dito is around 7.8 na siya nag-i-start. So, siguro ang kaya medyo mataas because na siya, fully furnished na siya. 'Di ba? Fully furnished na siya, and also kasama na rin yung part nung ating pag-handle, 'di ba? Because it is considered as a condotel. Yes. So, yun na yung and also syempre it is a leisure residences po. Kaya expect na a little bit higher yung natin, yung pricing natin. So, yung next natin is let's talk about the amenities, 'di ba? That offers dun sa booth. So, actually walang difference, 'di ba? Walang difference because siguro nagkakaiba lang depending on the location of the leisure project. Kasi siyempre DMCI Homes is well known of his craftsmanship and on resort inspired amenities. So lahat ng projects natin are resort inspired amenities. So dito siguro dito to add on na lang, siyempre nag-i-innovate tayo. Dito kay Solmera, naglagay na rin tayo ng skydeck pool. Diba? Ano pa yung mayroon dito kay Solmera? Yung patwalk pa lang natin dito, yung mako-compare na agad natin sa iba nating project. Kasi nga mas malaki yung ating lot area compare sa ating mga condo project. So, mas malaki yung may enjoy natin na open space, mga unit owner, saka mga guest natin na magbubook dito. Tama. And also, to add on then, let's say for example, sa Baguio naman, sa Baguio may mga ibang features. So, it really depends on the location. Yes. Pero may mga added features din na wala sa mga condominiums natin sa Metro Manila, sa mga condominium projects natin, di ba? So yan, so I guess that's the comparison natin between
should purchase a condo unit or you'd purchase a Condotel. Condotel unit. So, if you want to know more about any projects, nandyan yung mga numbers namin ni Rev, you may contact us anytime. You may also schedule us for any site viewing or unit viewing. Okay, so and also please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para every time na nag-upload kami ng bagong video kay YouTube ma-notify kayo. So again, thank you for watching po. God bless po. Rev. Stay safe po. Thank you. Okay po.